natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad sa panapalayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya tayo'y
yakapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Inuulan yaong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa Kaniya. Pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay ayon po kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea. Si Herodes ang tetrarka ng Galilea. At ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka ng Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayo'y natupad ang ulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Minsan ay napakinggan ko po si Father Jerry Orbos sa kanyang pagninilay tungkol po sa Adviento. Sabi niya na meron daw pong 4 na ring upang tamang isabuhay ang panahon ng Adviento. At ano po yon? Sabi niya, ang unang ring daw po ay sa pagsasabuhay ng Adviento, kinakailangan natin ng preparing, paghahanda. Ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa mo? I'm sure marami sa inyo, hinintay nyo po yung inyong Christmas bonus. Tama, no? Pag wala pang Christmas bonus, wala pang paghahanda na gagawin. Pero pag dumating na ang Christmas bonus, ayun na. Maglalagay na kayo ng decoration sa bahay, Christmas light. Iniisip nyo na, ano kaya ang ihahanda ko sa Pasko? Ano kayang mga Christmas party ang dadaluhan ko? Ano kayang giveaways ang aking ibibigay ngayong taon na ito? At mag-iisip na kayo, ano kayang ireregalo ko kay kumare? Ano kaya ireregalo ko sa anak ko, sa asawa ko? Ano kayang ireregalo ko kay father? Wag po ba isolvon, ha? Hindi po, opo. Mga kapatid, anong klaseng paghahanda ang ginagawa mo? Mahalaga at isinisigaw ng simbahan na ihanda mo ang iyong sarili. Bakit? Merong isang darating at hindi lang ordinaryong tao ang darating, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang inyong pagsasabuhay ng araw ng Kapaskuhan ay depende kung paano nyo inihanda ang inyong sarili. Yun yung una, pagsasabuhay ng Advento sa pamamagitan ng unang ring, preparing. Amen? Pangalawa, sabi ni Father Orbos, kinakailangan mo ng isang matinding clearing. Yun ang maganda doon. Bakit? Ang sanggol na ipapanganak si Kristo sa araw ng Kapaskuhan, inilagak sa sabsaban. Kung ang sabsaban na yon ay punong-puno ng tinik, punong-puno ng bubog, ng tamtaks, ng pako, ay sa tingin nyo ba, mailalagay doon ang sanggol na si Jesus?
Ganun rin po yun mga kapatid. Ang ating puso gusto pong lagyan ng ating Panginoon ng kanyang sarili. Pero kung ang puso natin ay punong-puno ng ay baka hindi po manahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po sapat na sabihin natin, ganito po ako, Father Hindi sapat na aminin mo lang ang iyong kasalanan, Father, lagi po talaga akong ganito Masama po talaga akong tao, wala na akong magagawa. No! There must be an admission, yes mga kapatid, pero you must enter also into conversion. Yun po ang tamang clearing. Dahil ano po ang magagawa ng baso ng punong-puno ng putik at lalagyan mo ng tubig na malinis, hindi mo rin mapapakinabangan ang nakalagay doon. Ang kinakailangan po, itapon po ang laman ng tubig, hugasan po ang baso, at doon po ilalagay ang malinis na tubig upang mapakinabangan. Kinakailangan ng clearing mga kapatid. Naintindihan po natin? Kaya yung mga 10 taon, 20 taon nyo na pong itinatago na puot, galit, panghusga, chismis, ay nako, iwan na po natin yan. Upang tunay na makapasok po sa atin ang ating Panginoon na si Kristo. Ang pangalawa po ay clearing. Pangatlo, ito sabi ni Father Orbos, maganda. Dahil nga po merong Christmas rush, yung iba sa inyo talagang naghahanap kung saan makakamura ng pwedeng pang giveaways. Iba sa inyo nakakalimutan yung pangatlo. Ito po, ano yun? Imploring. Anong ibig sabihin ng imploring? Yung po ay pagdarasal. Mga kapatid, itong panahon ng Adviento, sana bukod po dun sa paghahanda natin pisikal, ay sana man lang magbigay po tayo ng panahon sa pagdarasal, imploring. Minsan ay dumaan kayo sa simbahan dahil minsan sa pananahimik po natin at pakikipag-usap natin sa Diyos, doon po nagkakaroon ng kaliwanagan ang mga bagay na ating pinagdadaanan. Minsan binabaliwala natin ang pagdarasal Minsan ang pagdarasal na natin pag extra moments ng ating buhay. Pero mga kapatid, mas maganda na bigyan natin ng importansya yung panalangin. And you know, you will really see that you will have a clarity of mind. Ang kaliwanagan ng pag-iisip, kaliwanagan ng kasaysayan, kaliwanagan ng inyong ipinagdiriwang na Kapaskuhan. Amen? Pang-apat, ito matindi. Pagkatapos niyo po ng preparing, pagkatapos po ng clearing, pangatlo po, pagkatapos ng imploring, ang pang-apat po ay dapat resulta ay sharing. Sharing, opo. Alam niyo po, ito po ang napansin ko, tayo po ay nag-share lang doon sa mga taong naibabalik ang ating isinishare. Subukan niyo naman po ngayon, yung mga taong pagbibigyan niyo, ay yung mga taong walang kakayanang ibalik o matumbasan man lang ang inyong ibinibigay. Yung kapatid ko, nagchat-chat po kami 3 days ago. Pinakabunso kong babaeng kapatid. Sabi niya, Sangko, masarap pala. Ang sarap pala sa pakiramdam. Tanong ko, ano yung masarap sa pakiramdam? Sangko, kasi January pa lang, pinapakaltasan ko na yung aking sweldo ng 500. Automatic na daw yon, kada kinsenas katapusan, pinapatanggal niya ng 500. So, ngayong daw December, nakagather daw siya ng sapat upang ibahagi. Sabi niya, Sangko, hindi ako nasaktan Natuwa ako, ito pala yung ginagawa nila mama at papa every year. Yung pagbabahagi doon sa mga taong alam naman natin na hindi may babalik yung aking ibinigay. I don't know if you really experience, my dear brothers and sisters, yung beauty of sharing. Siguro ngayong panahon, ibahin nyo naman ang istorya ng buhay nyo. Punta kayo sa mga orphanage. Siguro punta naman kayo sa Rojas Boulevard. Alam nyo po, paggabi po doon, ang dami pong hindi street children street dwellers. Pabigay po kayo ng sandwich doon. Huwag nyo na po kayo maghintay na magpasalamat. Habang natutulog, iwan nyo na lang po yung sandwich. Bisita po kayo. Last week, bumisita po ako doon sa sa Boys Town po. Binisita po namin yung mga matatanda po na inabandona na po ng mga anak nila. Ay tuwang-tuwa po sila. Kahit konting panahon po, tuwang-tuwa sila. Tawag nila sa amin, anak, thank you. Binisita nyo kami. Hindi nyo kami nakalimutan.
My dear brothers and sisters, that is really what this Advent is all about. That is really what Jesus Christ wants us to be. Dumating tayo sa punto na kaya nating ibahagi. Bakit? Yun naman po kasi pag ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa'yo, ang resulta nun, kaya mo ring ibigay ang buhay mo sa iba. Kapag binasbasan ka ng Diyos, ikaw ay magiging pagbabasbas sa iba. Ayaw mo ba nun? Pinapadaloy ng Diyos sa iyo ang grasya niya. At hindi lang hihinto sa iyo ang kanyang pagmamahal. Ito ay makakarating doon sa mga tao na baka itong Pasko, di man lang makatikim ng mainit na tsaa, di man lang makasuot ng bagong damit, di man lang makatapak sa bagong sapatos. My dear brothers and sisters, that is sharing. Pero dadagdagan ko po yung pagninilay ni Father Jerry Orbos. Dinagdagan ko po, ano po yun? Gathering. Of course, when you fulfill all those 4 rings, you will also bear the fruits. And you will really gather the harvest. Yun ang kagandahan ng ating pananampalataya. Hindi ka iiwan na empty-handed. Ang tanong mo, Father, teka lang. Baka yung sinasabi mo, pang pare, pang madre lang po yan. Ito po ang karanasan ko sa buhay. Mahirap lang po kami. Marami pong kaguluhan na nangyayari sa akin. Ito po ang sabihin ko sa inyo. Kapag ginawa niyo po yung 4 na ring na yon, 4 na rings, may intindihan niyo na sa bandang dulo, ang Diyos ang kakatagpo sa inyo. Sabi ng isang sikat na santo, sabi niya, ang buhay natin parang isang carpet. O bakit naging carpet? Ang ilalim ng carpet, tignan niyo po, ang dibuho niyan ay pagkapangit-pangit. Di ba? Pero pagdating ng Diyos, babalik na rin niya ang carpet at makikita niyo ang napakagandang disenyo. At hindi natin alam kung ano pa ang disenyong yon. Yun ang paghahanda na kinakailangan natin. Kinakailangan nating ihanda ang ating sarili upang makita natin ang kagandahan ng buhay na gustong ipagkaloob sa atin ng Diyos. My dear brothers and sisters, we are in the 2nd Sunday of Advent. How you will prepare, how you will celebrate your Christmas depends on how you will live your Advent. God bless us all. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan. Sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagalawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, inako sa krus na makaibig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang maikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Noon nagulang paririto, matungkol sa nangangabuhay at nangamatay.
Manalangin tayo upang ang ating Panginoong Jesucristo ay pumarito at ipakita ang pagliligtas ng Diyos. Ang ating itutugon po sabay-sabay at malakas, halina Panginoon at maawa ka sa amin. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro ng simbahan sa mga masasamang tao ang pag-ibig at awa na mapagpatawad na Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang sa ating pakikiramay at pagtulong, ang mga pamilyang naghihirap ay muling mabuhayan ng pag-asa sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang tayo ay magalak sa ating maawaing Diyos, sa ating mga kapatid na tumatanggap ng patawad. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang ang bawat tao'y maghandang tumanggap sa Panginoong dumarating na banal, maibigin at maawain. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Ama naming mapagmahal, kami ay nagagalak sa napakaraming taong naghahanda para sa pagdating ng iyong anak na si Jesus, hari naming magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan.
Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Luis Antonio na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amahang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hiniling namin kami at sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti sa labi, magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo ni Kristo ay pagsanggalang tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Announcement. Ang prosesyon ng pasasalamat ng Poong Senyor ay sa huling araw ng taon, ika-21 ng Disyembre ng madaling araw. Ang prosesyon ng pagsalubong sa bagong taon ng Mahal na Birhen, Ina ng Diyos, ay sa ika-1 ng Enero ng hapon. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at tatanggapin niyo po ang pagbabasbas para sa mga deboto. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na pinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalan ng imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo, ang inyong pamilya, lahat ng inyong gagawin at desisyon ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, umayo po kayo, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puno ng putik at lalagyan mo ng tubig na malinis, hindi mo rin mapapakinabangan ang nakalagay doon. Ang kinakailangan po, itapon po ang laman ng tubig, hugasan po ang baso, at doon po ilalagay ang malinis na tubig upang mapakinabangan. Kinakailangan ng clearing, mga kapatid. Naintindihan po natin? Kaya yung mga 10 taon, 20 taon nyo na pong itinatago na puot, galit, panghusga, chismis, ay nako, iwan na po natin yan. Upang tunay na makapasok po sa atin ang ating Panginoon na si Kristo. Ang pangalawa po ay clearing. Pangatlo, ito sabi ni Father Orbos, maganda. Dahil nga po merong Christmas rush, yung sa iba sa inyo talagang naghahanap kung saan makakamura ng pwedeng pang giveaways. Iba sa inyo nakakalimutan yung pangatlo. Ito po, ano yun? Imploring. Anong ibig sabihin ng imploring? Yun po ay pagdarasal. Mga kapatid, itong panahon ng Advyento, sana bukod po dun sa paghahanda natin pisikal, ay sana man lang magbigay po tayo ng panahon sa pagdarasal, imploring. Minsan ay dumaan kayo sa simbahan dahil minsan sa pananahimik po natin at pakikipag-usap natin sa Diyos, doon po nagkakaroon ng kaliwanagan ang mga bagay na ating pinagdadaanan. Minsan binabaliwala natin ang pagdarasal eh. Minsan ang pagdarasal na natin pag extra moments ng ating buhay. Pero mga kapatid, mas maganda nabigyan natin ng importansya yung panalangin. And you know, you will really see that you will have a clarity of mind. Ang kaliwanagan ng pag-iisip, kaliwanagan ng kasaysayan, kaliwanagan ng inyong ipinagdiriwang na Kapaskuhan. Amen? Pang-apat, ito matindi. Pagkatapos niyo po ng preparing, pagkatapos po ng clearing, pangatlo po, pagkatapos ng
imploring. Ang pang-apat po ay dapat resulta ay sharing. Sharing, opo. Alam niyo po, ito po ang napansin ko. Tayo po ay nag-share lang doon sa mga taong naibabalik ang ating isinishare. Subukan niyo naman po ngayon, yung mga taong pagbibigyan niyo, ay yung mga taong walang kakayanang ibalik o matumbasan man lang ang inyong ibinibigay. Yung kapatid ko, nag-chat-chat po kami 3 days ago. Pinakabunso kong babaeng kapatid. Sabi niya, Sangko, masarap pala. Ang sarap pala sa pakiramdam. Tanong ko, ano yung masarap sa pakiramdam? Sangko kasi, January pa lang, pinapakaltasan ko na yung aking sweldo ng 500. Automatic na daw yon, kada kinsenas katapusan, pinapatanggal niya ng 500. So, ngayong daw December, nakagather daw siya ng sapat upang ibahagi. Sabi niya, Sangko, hindi ako nasaktan eh. Natuwa ako, ito pala yung ginagawa nila mama at papa every year. Yung pagbabahagi doon sa mga taong alam naman natin na hindi may babalik yung aking ibinigay. I don't know if you really experience, my dear brothers and sisters, yung beauty of sharing. Siguro ngayong panahon, ibahin nyo naman ang istorya ng buhay nyo. Punta kayo sa mga orphanage. Siguro punta naman kayo sa Rojas Boulevard. Alam niyo po, paggabi po doon, ang dami pong hindi street children street dwellers. Pabigay po kayo ng sandwich doon. Huwag niyo na po kayo maghintay na magpasalamat. Habang natutulog, iwan niyo na lang po yung sandwich. Bisita po kayo. Last week, bumisita po ako doon sa Boys Town po. Binisita po namin yung mga matatanda po na inabandona na po ng mga anak nila. Ay tuwang-tuwa po sila. Kahit konting panahon po, tuwang-tuwa sila. Tawag nila sa amin, anak, thank you, binisita nyo kami, hindi nyo kami nakalimutan. My dear brothers and sisters, that is really what this Advent is all about. That is really what Jesus Christ wants us to be. Dumating tayo sa punto na kaya nating ibahagi. Bakit? Yun naman po kasi pag ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay sa'yo, ang resulta nun, kaya mo ring ibigay ang buhay mo sa iba. Kapag binasbasan ka ng Diyos, ikaw ay magiging pagbabasbas sa iba. Ayaw mo ba nun? Pinapadaloy ng Diyos sa iyo ang grasya niya. At hindi lang hihinto sa iyo ang kanyang pagmamahal. Ito ay makakarating doon sa mga tao na baka itong Pasko, di man lang makatikim ng mainit na tsaa, di man lang makasuot ng bagong damit, di man lang makatapak sa bagong sapatos. My dear brothers and sisters, that is sharing. Pero dadagdagan ko po yung pagninilay ni Father Jerry Orbos. Dinagdagan ko po, ano po yon? Gathering. Of course, when you fulfill all those 4 rings, you will also bear the fruits. And you will really gather the harvest. Yun ang kagandahan ng ating pananampalataya. Hindi ka iiwan na empty-handed. Ang tanong mo, Father, teka lang. Baka yung sinasabi mo, pang pare, pang madre lang po yan. Ito po ang karanasan ko sa buhay. Mahirap lang po kami. Marami pong kaguluhan na nangyayari sa akin. Ito pong sabihin ko sa inyo, kapag ginawa niyo po yung 4 na ring na yon, 4 na rings, may intindihan niyo na sa bandang dulo, ang Diyos ang kakatagpo sa inyo. Sabi ng isang sikat na santo, sabi niya, ang buhay natin parang isang carpet. O bakit naging carpet? Ang ilalim ng carpet, tignan niyo po, ang dibuho niyan ay pagkapangit-pangit. Di ba? Pero pagdating ng Diyos, babalik na rin niya ang carpet at makikita niyo ang napakagandang disenyo. At hindi natin alam kung ano pa ang disenyong yon. Yun ang paghahanda na kinakailangan natin. Kinakailangan nating ihanda ang ating sarili upang makita natin ang kagandahan ng buhay na gustong ipagkaloob sa atin ng Diyos. My dear brothers and sisters, we are in the 2nd Sunday of Advent. How you will prepare, how you will celebrate your Christmas depends on how you will live your Advent. God bless us all. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Atin pong ipahayag ang ating pananampalataya.
buhay na muli ng mga matay na tao at sa buhay na wala daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Luis Antonio na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hiniling namin kami at
biyaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti sa labi, magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyo lahat. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo ni Kristo ay pagsanggalang tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang ang ating Panginoong Jesucristo ay pumarito at ipakita ang pagliligtas ng Diyos. Ang ating itutugon po sabay-sabay at malakas, halina Panginoon at maawa ka sa amin. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang maituro ng simbahan sa mga masasamang tao ang pag-ibig at awa na mapagpatawad na Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang sa ating pakikiramay at pagtulong, ang mga pamilyang naghihirap ay muling mabuhayan ng pag-asa sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang tayo ay magalak sa ating maawaing Diyos, sa ating mga kapatid na tumatanggap ng patawad. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Upang ang bawat tao'y maghandang tumanggap sa Panginoong dumarating na banal, maibigin at maawain. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at maawa ka sa amin. Ama naming mapagmahal, kami ay nagagalak sa napakaraming taong naghahanda para sa pagdating ng iyong anak na si Jesus, hari naming magpas sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis.
sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani, pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kaniya. Pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ay ayon po kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, si Herodes ang tetrarka ng Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka ng Abilinia, sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayo'y natupad ang ulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Minsan ay napakinggan ko po si Father Jerry Orbos sa kanyang pagninilay tungkol po sa Adviento. Sabi niya na meron daw pong 4 na ring upang tamang isabuhay ang panahon ng Adviento. At ano po yon? Sabi niya, ang unang ring daw po ay sa pagsasabuhay ng Adviento, kinakailangan natin ng preparing, paghahanda. Ano bang klaseng paghahanda ang ginagawa mo? I'm sure marami sa inyo, hinintay nyo po yung inyong Christmas bonus. Tama, no? Pag wala pang Christmas bonus, wala pang paghahanda na gagawin. Pero pag dumating na ang Christmas bonus, ayun na. Maglalagay na kayo ng decoration sa bahay, Christmas light. Iniisip nyo na, ano kaya ang ihahanda ko sa Pasko? Ano kayang mga Christmas party ang dadaluhan ko? Ano kayang giveaways ang aking ibibigay ngayong taon na ito? At mag-iisip na kayo, ano kayang ireregalo ko kay kumare? Ano kaya ireregalo ko sa anak ko, sa asawa ko? Ano kayang ireregalo ko kay father? Wag po ba isolvon, ha? Hindi po, opo. Mga kapatid, anong klaseng paghahanda ang ginagawa mo? Mahalaga at isinisigaw ng simbahan na ihanda mo ang iyong sarili. Bakit? Merong isang darating at hindi lang ordinaryong tao ang darating, ang ating Panginoong Jesucristo, at ang inyong pagsasabuhay ng araw ng Kapaskuhan ay depende kung paano nyo inihanda ang inyong sarili. Yun yung una, pagsasabuhay ng Advento sa pamamagitan ng unang ring, preparing. Amen? Pangalawa, sabi ni Father Orbos, kinakailangan mo ng isang matinding clearing. Yun ang maganda doon. Bakit? Ang sanggol na ipapanganak si Kristo sa araw ng Kapaskuhan, inilagak sa sabsaban. Kung ang sabsaban na yon ay punong-puno ng tinik, punong-puno ng bubog, ng tamtaks, ng pako, ay sa tingin nyo ba mailalagay doon ang sanggol na si Jesus? Ganun rin po yun, mga kapatid. Ang ating puso gusto pong lagyan ng ating Panginoon ng kanyang sarili. Pero kung ang puso natin ay punong-puno ng ay baka hindi po manahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po sapat na sabihin natin, ganito po ako, Father, Hindi sapat na aminin mo lang ang iyong kasalanan, Father, lagi po talaga akong ganito, Masama po talaga akong tao, wala na akong magagawa. No! There must be an admission, yes, mga kapatid, pero you must enter also into conversion. Yun po ang tamang clearing. Dahil ano po ang magagawa ng baso ng puno?
Jesus, Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad sa panapalayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya tayo'y
tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa.